Yan. Magandang umaga at happy Sabat. Happy Sabbath. Mga kapatid kaibigan, narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po kayo sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Mga kapatid kaibigan, ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw. Anong araw ito? Itong ikapitong araw. Ito ay Sabat. Ito ang araw na ipinagpahinga ng Diyos. Itong araw na ito ay banal na araw. Binasbasan ng Diyos ito. Ibinukod ito para sa Diyos. Ibig sabihin ba ang Diyos ay napagod dahil nagpahinga? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, magpahinga din tulad ng Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito, nga ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Ito ay banal na araw. Ngayong umaga ito, Sabat, banal na araw ito. Ipinagpahinga ito ng Diyos. Ang Diyos ay may sabi nito. Nakasulat dito. Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya tayo, na kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, dapat tayo sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Huwag tayo sumuway. Dahil ang Diyos ay nagsabi nito, makapangyarihan ang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Lahat ng dito sa mundong ito, nilalang ng Diyos yan. Kaya ang Diyos nagsalita nga sa ikapitong araw, nagpahinga siya para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. 5. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Mahirap ang kapatid kaibigan pag hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang sabi rito. Ulitin ko pagbasa. Itong 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan.
Anong ibig sabihin? Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, pag tayo ay sa iba tayo sumunod, hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Sa Diyos tayo sumunod. Dahil ang Diyos, ito ang nagsabi nito na hindi sila makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Na sa atin yun, pag tayo ay hindi maniwala nitong salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, dapat tayo magpahinga sa ikapitong araw. Anong pahinga? Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin nito. Dahil alam ng Diyos ang kanyang mga anak. Kilala ng Diyos kung sino ang papasok sa kanyang kapahingahan. Kaya huwag tayo sumuway. Dahil ang Diyos ay alam ng Diyos yung ating isip, ating puso, pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya nga, pag gusto tayong pumasok sa kapahingahan ng Diyos, dapat tayo sumunod. Kasi ang Diyos, ang sabi nito, makapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong sumuway. Sumunod tayo sa gusto ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Ang ikapitong araw. Dapat siya ay sambahin. Yan. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Kaya't yamang nananatili ulitin ko. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Nung una, mga pinangaralan hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ano ang sinasabi dito sa versikulo 6? Kaya tayo, nakarinig nitong minsay na to, huwag tayo sumuway para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Pag hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos, saan tayo pupunta? Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, siya ang tagapagligtas. Saan tayo pupunta pag hindi tayo makapasok sa kapahingahan ng Diyos? Kahit hindi ko sabihin, alam na kung saan ilalagay ng Diyos yung mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan dahil ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Yan. Mamili tayo. Sumunod sa Diyos o hindi. Kaya tayo, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil napakaganda pag tayo ay kasama ng Diyos. Dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Hindi na tayo maghihirap. Kaya dapat tayo sumunod sa Diyos para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Nangako ang Diyos ng may kapahingahan. Ano? Ano ang nilagay ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Nga dapat tayo sumunod para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan, yan ang ibig sabihin nito. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Siya ay muling
nagtakda ng isang araw. Ngayon na napaka ulitin ko nga. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpatigasin ang inyong mga puso. Yan ang sabi rito. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag natin pagpatigasin ang ating puso. Anong ibig sabihin nito? Dapat tayo sumunod. Huwag tayo magalit. Huwag pagpatigasin ang ating puso. Dapat sundin natin ang sinabi ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos? Dapat tayo ay sumunod sa Kanya sa ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya sinabi niya, pag narinig ninyo itong salita na ito, huwag pagpatigasin ang ating puso. Dapat tayo ay sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang higit nakakaalam. Siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya nga tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Sa araw niyang gusto nga siya ay sambahin. Sabat ang gusto ng Diyos na siya ay sambahin. Yan. Ang Diyos ang may sabi nito, hindi ako. Kaya paniwalaan natin ito. Dahil pag hindi tayo maniniwala, ay tiyak, sabi niya, hindi makapasok sa kapahinga ng Diyos. Pag hindi ka makapasok sa kapahinga ng Diyos, delikado. Dahil hindi tayo makasama ng Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin nito. Napakahalaga ito. Dahil pag makapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos, hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan, may buhay tayo na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan. Pansinin natin itong salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito. Pakinggan natin ito. Itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Pag sinabi ng Diyos ay totoo at magaganap at matutupad. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kaibigan. 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Pag nabigyan ni Josue ng kapahingahan ang unang mga tao, hindi na sana nagsalita pa ang Diyos tungkol sa ikapitong araw. Hindi nadala ni Josue ang mga tao noong una. Kaya nga ang Diyos ngayon ay nagsalita tungkol sa ikapitong araw, yung Sabat. Ito, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Dahil salita ito ng Diyos. Ipinangaral ito sa buong mundo. Para malaman ng tao nga ang ikapitong araw ay banal. At ito ang araw na ipinagpahinga ng Diyos.
Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Maniwala tayo, mga kapatid kaibigan, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ng Diyos. Dahil siya ang gumawa ng langit, lupa, dagat, at mga bukal. Pati tayo ginawa ng Diyos. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Kaya dapat tayo ay makinig sa salita ng Diyos. Maniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos higit na nakakaalam sa lahat ng isip ng tao, sa lahat ng puso ng tao. Alam ng Diyos yan. Kung ang tao ba ay sumunod o hindi. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung ikaw ay natuwa, kung ikaw ay nagalit. Alam ng Diyos. Walang maitago sa paningin ng Diyos. Kitang-kita ng Diyos kung sino ang mga tao natuwa o nagalit. Yan. Yan tayo na nakarinig din itong mensahe na ito. Huwag tayo magalit. Buksan ang ating isip. Buksan ang ating puso. Na tayo ay sumunod sa Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Bukas pa. Andito pa. Nagsasalita pa ang Diyos. Ay. Nangaral ang Diyos. Na tayo ay makakilala sa Kanya. At tayo ay maligtas. Yan mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Last verse. 9. Ito ang sinasabi dito sa 9. Kaya't may natitira pang isang pamamahinga. Pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. May natitira pang Sabat para sa mga bayan ng Diyos. Tayo, bayan tayo ng Diyos. Tumitira ang Diyos sa atin. Ayan. Ano sabi? May isang Sabat pa na natitira para sa bayan ng Diyos. Tayo, mga bayan tayo ng Diyos. Tumitira ang Diyos. Dahil ang banal na espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin, nandito ang Diyos. Dahil sa kanyang banal na espiritu na ibinigay sa bawat isa sa atin. Yung mga tao nga nananalig kay Kristo. Mga tao nga tumanggap kay Kristo. Ang banal na espiritu ay nandyan. Ibinigay sa bawat isa sa atin. Binigyan tayo ng banal na espiritu. Kaya nga, kilala tayo ng Diyos na ang sabi ng Diyos, bayan. Tayo mga bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig natin itong mensahe na to, paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ginawa tayo ng bayan ng Diyos. Tumitira ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ay mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, hindi pa huli ang lahat. Dahil bukas pa ang salita ng Diyos. Ipinangaral pa ang salita ng Diyos sa buong mundo. At ipinakilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos na tagapagligtas. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos sa araw na gusto niyang siya ay sambahin. Ngayon, araw na ito ang araw na sinabi niya na nagpahinga siya. Ang ikapitong araw. Ito ang Sabat. Kaya nga, ang sabi, may natitira pang isang Sabat para sa mga bayan ng Diyos. Ang sabi dito sa versikulo 9, tayo, mga bayan tayo ng Diyos. Yan. Ang ating hinihintay, yung pagparito ng ating Panginoon. Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yun ang ating hinihintay. Dahil, pagbayan tayo ng Diyos, isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Doon sa bagong langit, bagong lupa. Nga?
pinagharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa araw ng Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga ang Diyos ay nagturo nga dapat siyang sambahin sa araw ng Sabat. Doon sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon Sabat, hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo. Nga, ang samba roon ay Sabat. Bagong langit na, bagong lupa na. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to dahil binago na ng Diyos. Pati tayo, binago na ng Diyos. Babaguhin tayo ng Diyos. Ito katawan ko nga nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na nabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito, na hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon sa araw ng Sabat. Dahil sinabi ng Diyos sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23, sa bagong langit, bagong lupa. Magbasa mo yan sa versikulo 22, yung bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Mababasa mo riyan sa versikulo 23, ang araw na pamamahinga, makabasa ka, may Biblia kasing ang nakalagay, ang nakasulat ay araw ng pamamahinga. May nakasulat kasi may Biblia ako rito nga nakasulat araw ng pamamahinga. Pero itong hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba roon. Pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba roon. Hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba roon. Pero pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba roon. Hindi ka makapasok doon. Dahil iba ang destination ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destination nun ay Lawa Napoy. Ang Lawa Napoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Napakahirap na lugar ang impyerno. Napakainit. Dahil kumukulong apoy yan. Dagatang apoy. Doon hahagis ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag tayo'y naniniwala nitong salita na to, tayo'y nakikinig sa kanyang salita, tiyak, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang maliligtas, yung mga nananalig kay Kristo, yung mga tumanggap kay Kristo, ayan ang maliligtas. Yang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, may buhay ka na walang hanggan. Tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba roon. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Ayan ang kaligtasan, mga kapatid, kaibigan. Pagkatapos natin tinanggap at ating Panginoon, ano ang ating gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo.
Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya sinabi ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi sa Juan 5:24. Buhay pa tayo, nakatawid na tayo sa kamatayan. Bakit? Namatay na tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ang katiyakan. Tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Juan 3, versikulo 6. Kailangan ipanganak tayo muli sa Espiritu. Kaya, mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay naghihintay kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, ayan ang kahalagahan ng bautismo. Nga, tayo ay bagong nilalang na, nakatawid na sa kamatayan, tayo ay ipinanganak sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Kaya mga kapatid, kaibigan, ano ang gagawin matapos nga tayo ay nabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan na sa utos ng Diyos ang palatandaan ang ikapitong araw, pang-apat sa utos. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw at ipinagpahinga ng Diyos para din tayo ay sumunod sa Diyos, para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin yan, ang kapatid kaibigan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.